Ang umaga ay hindi pa ganap na nagliliwanag ng ang halimuyak ng pinasinggawang siomai ay nagsimulang kumalat sa isang sulok ng Aurora Boulevard sa Cubao, Quezon City. Isang manipis na usok ang pumapaitaas mula sa isang malaking kaldero na nakapatong sa isang simpleng kariton na gawa sa kahoy. Sa likod ng kariton na iyon ay nakatayo ang isang dalagang nakasuot ng mapusyaw na abong hijab. Malinis ang kanyang mukha, walang bahid ng anumang makapal na kolorete. Ang pangalan niya ay Clara Reyes. Sa edad na 22, ang kanyang mga kamay ay sanay na. Maingat niyang inaangat ang bawat piraso ng siomai, iniaayos ang tokwa, patatas, ampalaya, at nilagang itlog sa mga platong plastik. Isang maliit na ngiti ang laging sumisilay sa kanyang mga labi sa tuwing may dumarating na customer. Para sa mga taong naroroon, si Clara ay isa lamang ordinaryong tindera ng siomai. Isang simpleng dalaga na kumakayod mula umaga hanggang hapon para sa kanyang ikabubuhay. Walang sinuman ang nakakaalam na sa likod ng kanyang mahinahong mga mata ay nagtatago ang isang pambihirang talas ng pagmamasid. "Miss, isang order ng siomai, haluin mo na lahat," sabi ng isang tricycle driver na huminto sa tapat niya. "Sige po, kuya," magalang na sagot ni Clara. Yung anghang katamtaman lang. "Sakto lang po ba?" tanong niya habang inihahanda ang order. "Yung sakto lang," sagot ng driver. Tumango si Clara. Ang kanyang mga kamay ay buong ingat na nagbuhos ng sarsang mani, toyo, at ilang patak ng kalamansi na may tamang-tamang sukat. Napangiti ang tricycle driver sa kasiyahan. "Masarap gaya ng dati. Sana laging malakas ang benta mo," sabi nito habang inaabot ang bayad. "Salamat po, kuya. Ingat po sa biyahe." Para kay Clara, ang pagiging magiliw ay bahagi ng kanyang pagbabalat kayo. Bawat salita, bawat kilos, ay pinag-aralan at sinanay niya sa loob ng maraming buwan. Ang kariton ng siomai na iyon ay hindi lamang isang kasangkapan para kumita ng pera, ito ay isang maskara. Inilagay siya sa lugar na ito hindi nang walang dahilan. Nitong mga nakaraang linggo, dumami ang mga ulat ng mga residente tungkol sa mga iligal na checkpoint at pangungutong ng mga tiwaling nakauniporme. Ang mga sasakyan ay pinapahinto ng walang malinaw na dahilan. Humihingi ng sipang kape at kung minsan, nauwi pa sa pisikal na pananakit. Ngunit ang lahat ay laging nauwi sa wala. Walang ebidensya, walang saksing handang magsalita. Hanggang sa wakas, si Clara ang ipinadala. Pagsapit ng tanghali, nagsimulang bumigat ang daloy ng trapiko. Mga maliliit na truck, motorsiklo, at mga pribadong sasakyan ang salit-salit na dumadaan. Nananatili si Clara sa kanyang pwesto, paminsan-minsan ay nagpupunas ng pawis, at pasimpleng sumusulyap sa paligid ng hindi nagpapakita ng anumang kahina-hinalang kilos. Bigla, isang malakas na tunog ng pito ang bumasag sa ingay ng kalye. "Pry it!" Ilang motorista ang biglaang napapreno. 2 pulis ang nakatayo sa gilid ng kalsada. Ang isa sa kanila ay malaki ang katawan, may matigas na mukha at makapal na bigote na nakabalatay sa kanyang itaas na labi. Sa name-plate sa kanyang dibdib, nakasulat ang pangalang Vargas. Matatalim ang kanyang mga mata at ang kanyang tindig ay puno ng kayabangan. "Tabi! Lahat ng dadaan dito, sa gilid," sigaw ni Sargento Berto Vargas. Inangat ni Clara ang kanyang mukha. Mula sa likod ng kanyang kariton, pinagmasdan niya ang lahat. Ang paraan ng pagpapahinto ni Vargas sa mga sasakyan, ang tono ng kanyang boses, maging ang anggulo ng kanyang pagkakatayo, lahat ay malinaw na nakatatak sa kanyang isipan. Isang binatilyo na may luma at kinakalawang na motorsiklo ang pinahinto. "Lisensya at rehistro," pasigaw na utos ni Vargas. Kinakabahan ang binatilyo. "Opo, sir, ito po ang ECC ko." Pinutol siya ni Vargas. "Yung helmet mo, hindi standard yan. Alam mo bang violation yan?" "Sir, may sticker po ito, bago pa po." Suminghal si Vargas. Lumingon siya sa kanyang kasama bago muling hinarap ang binatilyo. "Pwede kang tiketan." "Alam mo na." Nanahimik ang binatilyo. Nanginginig ang kanyang kamay na dumukot sa kanyang pitaka. Ilang lukot na papel ang lumipat ng kamay. Isang bahagyang ngiti ang gumuhit sa labi ni Vargas. "Sa susunod, mag-iingat ka," sabi niya na tila nagbibigay ng payo. Nagpigil ng hininga si Clara.
Inirecord niya ang lahat sa kanyang isipan, ang mukha, ang boses, ang daloy ng mga pangyayari. Ang kanyang mga kamay ay patuloy na gumagalaw, naghahanda ng siomai para sa isa pang customer upang hindi makalikha ng anumang hinala. Hindi nagtagal, isang ale na nasa katanghali ang gulang naman ang huminto para bumili ng siomai. Ipinarada niya ang kanyang motorsiklo, hindi kalayuan sa kariton. Ineng, pabili ng 2 order, ha, sabi niya. Sige po, Nay. Ngunit bago pa matapos ni Clara ang order, lumapit si Vargas. Hoy! Yung motor mo, nasaan ang papeles, sabi niya ng may kabastusan. Nagulat ang ale. Nako, sir, bibili lang po ako ng siomai saglit. Dahilan pa. Bilis, Casey. Nanginginig ang ale habang inaabot ang mga papeles. Tiningnan ito ni Vargas ng mabilisan bago tumawa ng mapanlait. Paso na ang rehistro. Pwede kong i-impound to. Sir, hindi ko po alam. Pakiusap po, sir, pakiusap ng ale, halos maiyak na. Pinanood ni Clara ang eksena, nagtiim ang kanyang bagang. Nais niyang kumilos, ngunit hindi pa ito ang tamang oras. Malinaw ang kanyang misyon, mag-ipon ng ebidensya, huwag magpadala sa emosyon. Ngunit hindi pa tapos si Vargas. Tumingin siya sa kariton ni Clara. Ikaw, sino ang nagbigay sa iyo ng permiso para magtinda rito? Dahan-dahang lumingon si Clara. Paumanhin po, sir. Dito po talaga ako parati, hindi naman po ako nakakaabala sa daan. Sabihin mo na lang na wala kang permit. Lumapit si Vargas, ang kanyang katawan ay tila nananakot. Alam mo bang labag to sa city ordinance? Yumuko si Clara. Naghahanap buhay lang po ako, sir. Naghahanap buhay, tumawa si Vargas ng may pang-aasar. Batas ay batas. Pwede kong kumpiskahin yang kariton mo. Ilang tao ang nagsimulang mag-usisa. Naging tensyonado ang paligid. Sir, wag naman po, pabulong na sabi ni Clara, ginagampanan ng perpekto ang kanyang papel. Kung may mali po ako, pasensya na po. Pinalo ni Vargas ng malakas ang kariton, nanginginig ang kaldero. Kung gusto mong maging ligtas dito, alam mo na ang ibig kong sabihin. Bumuntong hininga si Clara, nagkukunwaring natataranta. Dinukot niya ang maliit na bag sa kanyang baywang, isang bag na sadyang naglalaman ng mga barya at maliliit na pera. Naglabas siya ng ilang pirasong papel. Ngunit bago pa man ito makarating sa kamay ni Vargas, isang motorista ang bumusina ng malakas bilang protesta sa checkpoint na nagdudulot ng matinding trapiko. Nag-init ang ulo ni Vargas. Walang hiya. Lumingon siya pabalik kay Clara, namumula ang mukha. Ikaw ang dahilan ng gulo, ano? Pasensya na po, sir. Hindi po ako. Plak! Isang malakas na sampal ang dumapo sa kaliwang pisngi ni Clara. Natahimik ang lahat. Ang ale na bumibili ng siomai ay napasigaw ng mahina. Ang tricycle driver na naroon pa rin ay natigilan sa kanyang kinatatayuan. Muntik nang matumba si Clara, ngunit pinigilan niya ang sarili. Yumuko siya at ang ilang hibla ng buhok ay tumabon sa kanyang noo. Hindi pa nasiyahan si Vargas. Hinawakan niya ng mahigpit ang braso ni Clara. Huwag ka nang magtitinda rito kung ayaw mong mapahamak. Isang manipis na agos ng dugo ang dumaloy mula sa gilid ng labi ni Clara. Tumaas baba ang kanyang dibdib, ngunit ang kakaiba, ang kanyang ekspresyon ay hindi takot, ito ay kalmado. Masyadong kalmado para sa isang taong kasasampal lang. Dahan-dahan niyang tiningnan si Vargas. Ang titig na iyon ay nagpatigil kay Vargas ng ilang sandali. May kakaiba sa mga mata ng dalagang iyon, malamig, matalim at puno ng kalkulasyon. Hindi ito titig ng isang biktima. Lumalaban ka ba? Sigaw niya, pakiramdam niya ay nayurakan ang kanyang pagkalalaki. Umiling si Clara ng marahan. Hindi po, sir. Ngunit sa kanyang kalooban, isang switch ang nagbago ng posisyon. Sobra na. Alam niya na isang maling hakbang pa at mabubunyag ang lahat. Ngunit alam din niya na ang nangyari ay nasaksihan ng maraming tao. Nagsimulang itaas ng mga tao ang kanilang mga cellphone camera. May mga bulungang naririnig. Hindi naging komportable si Vargas. Binitiwan niya ang braso ni Clara. Mag-ingat ka, huwag kang gagawa ng kalokohan.
Tumalikod siya at nagpatuloy sa kanyang ginagawa na parang walang nangyari. Pinunasan ni Clara ang kanyang labi at bumalik sa likod ng kariton. Nanginginig ang kanyang mga kamay, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pagpipigil. Sumulyap siya sa maliit na relo sa kanyang pulso, at pagkatapos ay tumingin sa kabilang direksyon ng kalsada. Isang itim na kotse ang dahan-dahang huminto sa di kalayuan. Sa loob ng sasakyan na iyon, isang tao ang seryosong nagmamasid kay Clara. Lumampas na sa linya ang target, sabi ng isang boses mula sa likod ng madilim na salamin. Huminga ng malalim si Clara. Ang laro ay nagsisimula pa lamang. Ang init ng araw ay tila mas matindi kaysa karaniwan. Hindi lamang dahil sa tirik na sikat ng araw sa katanghalian, kundi dahil sa tensyon na nananatili sa hangin mula nang mangyari ang sampal na iyon. Si Clara ay nanatiling nakatayo sa likod ng kanyang kariton, naglilingkod sa mga customer na parang walang nangyari. Ngunit ang kanyang kaliwang pisngi ay nagsisimula ng mamaga, at ang maliit na sugat sa gilid ng kanyang labi ay basa pa rin. "Miss, ayos ka lang," bulong ng tricycle driver na kanina pa bumibili ng siomai. Baka sa kanyang mukha ang pag-aalala. Ngumiti si Clara ng bahagya. "Ayos lang po, kuya. Sanay na po." Ang sagot na iyon ang lalong nagpatahimik sa tricycle driver. Walang normal sa pagsampal ng isang alagad ng batas sa gitna ng daan. Ilang residente ang nagsimulang magkumpol-kumpol. Mayroong mahinang nagmumura, mayroon ding naglakas loob na magvideo mula sa malayo. Ngunit walang sinuman ang nangahas na lumapit kay Vargas at sa kanyang kasama. Ang kulay kapeng uniforme ay masyado pa ring nakakatakot. Mula sa di kalayuan, sumulyap si Vargas sa direksyon ng kariton ni Clara. May naramdaman siyang hindi tama. Hindi tungkol sa mga video o sa mga taong nanonood, sanay na siya roon. Ngunit ang titig ng dalaga kanina ay bumabagabag sa kanya. Isang hamak na tindera, nagmamatapang, bulong niya sa sarili. Ipinagpatuloy niya ang kanyang ginagawa, ngunit ang kanyang isip ay wala na sa focus. Sa tuwing makikita niya ang isang cellphone na nakataas, tumataas ang kanyang galit. Samantala, ang itim na kotse na kanina ihuminto sa malayo ay dahan-dahang umandar at pumarada sa isang convenience store. Mula sa loob, isang lalaki na nasa edad 40 ang bumaba. Matikas ang kanyang pangangatawan, maayos ang buhok, at nakasuot ng simpleng polo shirt at slacks. Walang anumang kahina-hinala sa kanyang hitsura. Ang pangalan niya ay Gino Santos. Pumasok siya sa convenience store, bumili ng isang bote ng mineral water, at pagkatapos ay kaswal na naglakad patungo sa kariton ng siomai ni Clara. "Isang order, miss, lahat ng sahog," sabi niya ng walang emosyon. Tumingala si Clara, at ang kanilang mga mata ay nagtagpo sa loob ng isang segundo, sapat na upang magkaintindihan. Tumango si Clara ng bahagya. "Opo, sir." Mabilis na kumilos ang kanyang mga kamay. Napansin ni Gino ang sugat sa mukha ni Clara. Nagtiim ang kanyang bagang, ngunit nanatiling kalmado ang kanyang boses. "Kaya pa?" tanong niya ng mahina. "Kaya pa," maikling sagot ni Clara. Tinanggap ni Gino ang siomai at tumayo sa gilid ng kariton na parang isang ordinaryong customer. Binuksan niya ang kanyang cellphone at mabilis na nag-type, status, nagkaroon ng pisikal di pananakit. Target, emotional ekipabaya. Maraming saksi. Hindi nagtagal, isang mensahe ang pumasok, pigilan. "Huwag munang ibubunyag Venf pagkakakilanlan. Hayaan mong madagdagan gen kanyang pagkakamali." Narinig ni Clara ang bahagyang panginginig mula sa kanyang relo, isang senyas na siya lamang ang nakakaintindi. Dahan-dahan siyang bumuntong hininga. Ilang minuto ang lumipas, muling lumapit si Vargas. Sa pagkakataong ito, mas agresibo ang kanyang mga hakbang. Nakita niya si Gino na nakatayo malapit sa kariton. "Sino ka?" sigaw niya. Lumingon si Gino ng mahinahon. "Customer. Bakit ang tagal mo rito? Huwag kang sagabal sa operasyon namin." Nagkibit balikat si Gino. "Kumakain lang ako." Suminghal si Vargas. "Bilisan mo iyan o umalis ka na." Yumuko si Clara, nagkukunwaring natatakot. Ngunit si Gino ay humakbang pa ng kalahati. "Sir," sabi niya ng mahinahon. "Ayos lang po mag-checkpoint,
Pero sana, wag naman pong manakit ng maliliit na naghahanap buhay. Ang pangungusap na iyon ay parang pagbuhos ng gasolina sa apoy. Anong sabi mo? Lumapit si Vargas, ipinagmamalaki ang kanyang dibdib. Tinaturuan mo ba ako sa trabaho ko? Ilang residente ang biglang napaatras. Alam nilang maaari itong mauwi sa gulo. Sinasabi ko lang na may mga patakaran, sagot ni Gino, nananatiling kalmado. Kung lumabag, mali yun. Tumawa si Vargas ng may pang-aasar. Patakaran? Pulis ako. Itinulak niya ang dibdib ni Gino. Malakas ang tulak na iyon, ngunit hindi na tinag si Gino. Sa halip, ang tingin sa kanyang mga mata ay naging malamig. Nakita ni Clara ang sandaling iyon. Ito na ang punto. Naramdaman ni Vargas na siya ay iniinsulto. Lintik! Itinaas niya ang kanyang kamay, handa ng manampal. Ngunit bago pa man dumapo ang sampal na iyon, brak. Isang motorsiklo ang biglang huminto. Mula rito, bumaba ang isang binata at agad na itinaas ang kanyang cellphone. Nakarecord lahat, sir. Kanina pa, sigaw niya. Natigilan si Vargas. Burahin mo yan. Sino ang nagsabing mag-record ka? Tinalikuran niya sina Gino at Clara. Naging magulo ang sitwasyon. Nagsimula ng maglakas loob ang mga tao na magsalita. Sir, wag naman po kayong bastos. Babae yung sinampal nyo. Pulis ba talaga kayo? Ang mga boses na iyon ay nagdulot ng pagkataranta kay Vargas. Naramdaman niyang nawawalan na siya ng kontrol. Sinubukan siyang pakalmahin ng kanyang kasama. Berto, tama na. Marami nang nakakakita. Ngunit nasaktan na ang ego ni Vargas. Muli siyang lumingon sa direksyon ni Clara. Namumula ang kanyang mga mata. Ikaw ang punot dulo nito, sigaw niya habang mabilis na lumalakad. Muli niyang hinawakan ang braso ni Clara, sa pagkakataong ito ay mas marahas. Nayugyog ang kariton ng siomai. Halos matapon ang laman ng kaldero. Sir, bitawan niyo siya, sigaw ng isang ale. Mabilis na kumilos si Gino. Hinawakan niya ang pulso ni Vargas. Tama na. Nagulat si Vargas. Bitawan mo ko. Lalabanan mo ba ang otoridad? Inilapit ni Gino ang kanyang mukha, mababa ngunit matalas ang kanyang boses. Bibigyan kita ng huling pagkakataon. Bitawan mo siya. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Vargas na mayroong mali. Ang aura ng lalaking nasa harap niya ay hindi aura ng isang ordinaryong mamamayan. Ngunit bago pa siya makapag-isip, click. Narinig ang tunog ng isang propesyonal na kamera. Mula sa kabilang kalsada, dalawang lalaking nakasibilyan ang nakatayo na may mga kamera at cellphone na malinaw na kumukuha ng video. Itinuwid ni Clara ang kanyang katawan. Inalis niya ang kanyang braso mula sa pagkakahawak ni Vargas at pinunasan ang kanyang namamagang pisngi. Nang iangat niya ang kanyang mukha, ang kanyang ekspresyon ay ganap na nagbago. Wala nang takot. Wala nang pagkataranta. Ang natira ay purong katatagan. Tapos na ang pagpapanggap, malakas na sabi ni Clara. Natahimik ang lahat. Dinukot niya ang bulsa ng manipis na jacket na suot niya sa ilalim ng kanyang apron. Dahan-dahan, inilabas niya ang isang identification card at itinaas ito hanggang sa kanyang dibdib. Ako si Police Corporal Clara Reyes, malinaw niyang sabi. Internal Affairs Service, Philippine National Police. Namutla ang mukha ni Vargas. Ano, nanginginig niyang bulong. Tumabi si Gino kay Clara, hindi na nagkukunwari. At na-record na namin ang lahat. Pangungotong, pananakit at pag-abuso sa kapangyarihan. Sumabog ang kumpol ng tao sa malalakas na bulungan. Ilang tao ang napanganga, ang iba naman ay hindi makapaniwalang nagbubulungan. Ay, pala. Kaya pala matapang. Umatras si Vargas ng isang hakbang. Ito ay isang patibong. Tiningnan siya ni Clara ng malamig. Ito ay resulta ng sarili mong mga desisyon, Sargento. Narinig ang tunog ng sirena mula sa malayo. Isang patrol car ang papalapit, hindi para sa checkpoint, kundi para sumundo. Napalunok ang kasama ni Vargas. Alam niyang tapos na ang laro. Ipinikit ni Clara ang kanyang mga mata sandali,
hinahabol ang kanyang hininga. Sa loob ng kanyang dibdib, hindi kasiyahan ang kanyang nararamdaman, kundi pagod. Naalala niya ang mga natatakot na mukha ng mga biktima, ang mga motorista na kinikikilan, at ang sarili niya na kailangang tanggapin ang isang sampal para sa katotohanan. Nang imulat niya muli ang kanyang mga mata, matatag ang kanyang tingin. Hindi pa ito tapos, mahina niyang sabi. Marami pang dapat managot. Huminto ang patrol car sa harap mismo nila. At sa araw na iyon, sa gilid ng kalsada na karaniwang puno ng amoy ng siomai, ang maskara ng kapangyarihan ay tuluyan ng nabasag. Ang tunog ng pagbukas ng pinto ng patrol car ay umalingaw-ngaw sa gitna ng nagkakagulong mga tao. Dalawang miyembro ng PIP Internal Affairs Service na nakauniforme ang bumaba, seryoso ang mga mukha. Walang sigawan, walang karahasan. Tanging isang malamig na otoridad. Sino si Police Staff Sergeant Berto Vargas? Tanong ng isa sa kanila. Hindi makapagsalita si Vargas. Ang kanyang mga mata ay ligaw, naghahanap ng daan palabas na hindi naman umiiral. Tumutulo ang pawis sa kanyang sentido. Ako po, mahina niyang sagot. Inaanyayahan kang sumama sa amin para sa isang internal investigation, sabi ng opisyal ng D. Ngayon din ni. Hindi po. Nagkakamali lang po kayo, sinubukan ni Vargas na ipagtanggol ang sarili. Ginagawa ko lang po ang trabaho ko. Humakbang si Clara. Kalmado ang kanyang boses, ngunit bawat salita ay parang patalin. Ang trabaho ay hindi kailanman nagbibigay katwiran sa pananakit ng sibilyan, pangungutong at pananakot. Lahat ay malinaw na na-record. Nagbigay siya ng isang maliit na senyas. Isa sa mga lalaking nakasibilyan ang lumapit at ipinakita ang screen ng cellphone na naglalaman ng mga recording mula sa iba't ibang anggulo, ang sampal, ang pagtulak, ang transaksyon ng pera, at ang mga pananakot na salita. Malinaw na makikita ang mukha ni Vargas, at ang kanyang boses ay hindi maikakaila. Umugong ang bulungan ng mga tao. Kaya pala mayabang. Madalas na iyang ganyan dito. Ang kasama ni Vargas ay nanatiling tikom ang bibig, namumutla. Yumuko siya, alam na siya rin ay na-record kahit na hindi kasing tindi ng ginawa ni Vargas. Ang iba ay ipapatawag na lang namin, matigas na sabi ng opisyal ng V. Dinala si Vargas papasok sa sasakyan. Nang sumara ang pinto, ang tunog ay parang martilyo na nagtapos sa isang kabanata ng kanyang buhay. Dahan-dahang umalis ang sasakyan, ngunit ang epekto nito ay nagsisimula pa lamang. Matapos humupa ang tensyon, nanatili pa rin ang mga tao. May lumapit kay Clara, may humingi ng paumanhin dahil hindi sila nakatulong. Ma'am, ayos lang po ba kayo? Tanong ng ale na muntik ng matiketan kanina. Umiti si Clara ng malumanay. Maayos lang po ako, Nay. Ang mahalaga ngayon, hindi na po kayo matatakot. Ang mga salitang iyon ay nagpaantig sa ilan. Lumapit si Gino. Sigurado ka bang itutuloy mo pa ang araw na ito? Tumango si Clara. May isa pa pong hakbang. Tiningnan niya ang kanyang kariton ng siomai. Ang simpleng kariton na iyon ay naging saksi sa napakaraming kawalang katarungan. Dahan-dahan niyang inalis ang kanyang apron at maayos itong tiniklop. Isang residente ang nag-aalangang nagtanong, Miss, kaya pala. Yung pagtitinda niyo ng siomai. Umiti si Clara ng bahagya. Totoo po ang pagtitinda. Ang siomai po, tunay. Ang misyon lang po ang dagdag. Isang mahinang tawanan ang sumabog, ay halong kaba ngunit puno ng ginhawa. Pagsapit ng hapon, sina Clara at ang kanyang team ay nasa isang silid sa headquarters ng V. Maliwanag ang puting ilaw. Ang mga recording ay paulit-ulit na pinanood. Walang puwang para sa anumang manipulasyon. Isang mataas na opisyal ang seryosong nagsalita. Palalawakin namin ang kasong ito. May indikasyon ng isang sistematikong operasyon. Ibinigay ni Clara ang kanyang mga tala, ang oras ng mga insidente, ang pattern ng mga checkpoint, ang mga lokasyon ng pangungutong, at ang mga pangalan na paulit-ulit na lumalabas. Lahat ay maayos, detalyado at hindi matututulan. Hindi lang po ito tungkol sa isang tao, sabi ni Clara. Kung hahayaan, ang laging magdurusa ay ang maliliit na mamamayan. Tumango ang opisyal. Naiintindihan namin. Sa labas ng gusali, nagsimulang kumalat ang balita.
Naging viral ang mga amateur video ng mga residente. Naglabasan ang mga headline. Umalsa ang opinyon ng publiko. Marami ang nagalit, ngunit hindi rin kakaunti ang umasa. Pagsapit ng gabi, mag-isang nakatayo si Clara sa isang balkonahe, pinagmamasdan ang mga ilaw ng lungsod. Ang kaliwang pisngi niya ay masakit pa rin. Dahan-dahan niya itong hinaplos. Ang sakit na iyon ay totoo at lalong nagpatibay sa kanyang determinasyon. Dumating si Gino na may dalang 2 baso ng mainit na tsaa. Ginawa mo ang tama. Bumuntong hininga si Clara. Minsan, ang tama ay may kamahalan. At binayaran mo ito, mahinang sagot ni Gino. Ngumiti si Clara ng bahagya. Kung hindi tayo, sino pa? Sa di kalayuan, mahinang narinig ang sirena, hindi isang banta, kundi isang paalala na ang laban ay hindi pa tapos. Tumingala siya sa madilim na kalangitan, sigurado sa isang bagay, ang katotohanan ay maaaring masaktan, ngunit hindi ito kailanman matatalo. Dumating ang umaga na may kakaibang pakiramdam. Ang Aurora Boulevard ay muling naging abala, ngunit ang kapaligiran ay hindi na tulad ng dati. Walang marahas na pito, walang mayabang na sigaw, tanging ang karaniwang daloy ng trapiko, at mga taong kumikilos na may kaunting ginhawa sa kanilang mga mukha. Sa isang gusali ng internal na investigasyon, si Berto Vargas ay nakayuko. Ang unipormeng dati niyang ipinagmamalaki ay nakasabit na ngayon na parang walang buhay sa isang silya. Gusot ang kanyang mukha at namamaga ang mga mata dahil sa magdamag na interogasyon. Batay sa mga ebidensya at testimonya ng mga saksi, sabi ng pinuno ng Administrative Hearing Board nang may matigas na boses, ikaw ay napatunayang nagsagawa ng pangungutong, pisikal na pananakit sa isang sibilyan, at pagdungis sa pangalan ng institusyon. Napalunok si Vargas, nanginginig ang mga kamay. Dahil dito, ikaw ay pinapatawan ng parusang dismissal from service at sasampahan ng kaukulang kasong kriminal. Ang mga salitang iyon ay bumagsak na parang isang malaking bato. Natahimik si Vargas. Wala nang depensa. Wala nang kapangyarihan na magagamit bilang pananggalang. Sa ibang silid, ang kanyang mga kasamahan na sangkot ay tumanggap din ng mabibigat na parusa. Ang network ng mga illegal na checkpoint na matagal nang nag-operate ay unti-unting nabuwag. Isa-isang lumabas ang mga pangalan, isa-isang sinuri, hindi dahil sa paghihiganti, kundi dahil sa hustisya. Ilang araw ang lumipas, bumalik si Clara sa dati niyang pwesto, hindi bilang isang intelligence officer, kundi bilang isang ordinaryong mamamayan. Ang kanyang karito ng siomai ay muling nakatayo sa gilid ng kalsada, malinis at maayos. Sa pagkakataong ito, wala nang takot, bulong niya sa sarili. Siomai, ate, sigaw ng isang batang lalaki na may malawak na ngiti. Ngumiti si Clara ng may init. Sandali lang, ha? Ang mga tao ay salit-salit na dumarating. May mga sadyang bumibili bilang suporta, mayroon ding nais lamang bumati. Salamat po, miss, sabi ng isang ginoo habang tinatanggap ang plato ng siomai. Mas ligtas na po ang daan na ito ngayon. Tumango si Clara. Sama-sama po nating alagaan, tay. Isang ale ang lumapit, nangingilid ang luha. Noong araw na iyon, natakot po ako, ineng. Pero ngayon, handa na po akong magsalita. Natahimik si Clara sandali at hinawakan ang kamay ng ale. Sapat na po iyon. Nang hapon na iyon, isang maliit na seremonya ang idinao sa tanggapan ng V. Walang malalaking kamera, walang mahahabang talumpati, isang simpleng pagkilala lamang. Pinahahalagahan namin ang iyong katapangan at profesionalismo, sabi ng kanilang unit commander. Hindi dahil sa iyong pagbabalak kayo, kundi dahil sa iyong pagpipigil para sa ebidensya at katotohanan. Tinanggap ni Clara ang isang bagong folder ng kaso. Binasa niya ito ng mabilisan at bahagyang ngumiti. Bagong misyon, tanong ni Gino. Tumango si Clara. Bagong lugar. Lumang problema. Napangiti si Gino. Ganyan talaga ang Pilipinas. Mahinang sagot ni Clara. Pero kung lahat ay mananahimik, walang magbabago. Gabi na nang umuwi si Clara sa kanyang maliit na inuupahang kwarto. Binuksan niya ang kanyang aparador at isinabit ang jacket na ginamit niya sa operasyon. Pagkatapos ay umupo siya sa gilid ng kanyang kama, tinitingnan ang sarili niyang mga palad.
Ang mga kamay na nagtinda ng siomai, ang mga kamay na tumanggap ng sampal, at ang mga kamay na nag-abot ng ebidensya. Naalala niya ang mga mukha sa kalsadang iyon, takot, galit at sa huli, ginhawa. Dahan-dahang pumatak ang ulan sa labas. Binuksan ni Clara ang bintana, nilalanghap ang hangin ng gabi. Hindi siya isang bayani. Isa lamang siyang tao na piniling huwag hayaang dumaan na lamang ang kawalang katarungan. At sa isang sulok ng syudad, isa pang tindera ng siomai ang marahil ay nagtutulak ng kanyang kariton. Walang kamalay-malay na sa araw na iyon, ang mga kalsada ay naging bahagyang mas ligtas dahil sa katapangan ng isang tao. Isinara ni Clara ang bintana, pinatay ang ilaw at humiga. Bukas, aalis